Ikatlong araw na ng search and rescue para kay Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo at sa dalawang piloto ng private plane na kanyang sinakyan. Mas malalim na bahagi ng dagat ang sisisiri ng mga rescue team. Mula sa Masbate, may live report si John Consulta. John? Rhea, sa pagpapatuloy nga ng diving operations ng mga tauhan nitong Philippine Navy at Philippine Coast Guard ay gagamit na sila, Rhea, ng special equipment, no? Itong tinatawag nilang tri-mix o pinaghalong nitrogen, oxygen at helium supply sa kanilang mga bibit-biting tangke. Paliwanag ni Secretary Maroja, sa paggamit ng tri-mix ay mas makakatagal sa ilalim ng dagat ang ating mga divers at makakaiwas sa problemang nitrogen narcosis, lalo pat inaasahan na mas malalim ang susuunging bahagi ng Masbate Bay ngayong araw. Bukod dito ay gagamit din ang decompression chamber na pagmamay-ari ng Philippine Coast Guard para sa mga divers. Ayon sa task force, may sukat na 5 kilometers by 1.5 kilometers ang lawak ng sinusuyod ngayon na area ng Masbate Bay. Pero nakatuon ngayon ang kanilang pansin sa isang bahagi ng dagat na may lalim na 150 feet hanggang 250 feet kung saan nakita ang punit-punit na flight plan at bahagi ng pakpak na bumagsak na eroplano. Bukod, Rhea, sa mga na-recover sa eroplano ay nakakita rin ng palatandaan ng mga divers na maaaring nakaladkad ng malakas na current ang eroplano mula sa orihinal na pinagbagsakan nito. Kino-conjecture na itong parang kinayod yung seabed. May mga marka na kinayod yung seabed na nakita yung mga divers. Parang sa cart ba ng kalabaw na kinayod yung seabed na ganon, na ito yung dinaanan ng fuselage. No? Lamang palalim ng palalim. So, doon maglo-localize at magfo-focus ang search and rescue diving. Sa mga oras ito, Rhea, ay kararating nga lamang itong mga tri-mix na mga tangke na gagamitin nga ng ating mga divers. At ito ipinapwesto na dito sa may badang harapan. Samantalang patuloy tayong nag-aantabay sa mga magiging hakbang ng task force para nga mas mapabilis itong paghahanap sa bumagsak na eroplano na kung saan ay lulan nga itong si DILG Secretary Jesse Robredo. Rhea. Johnson, hindi nagbabago, search and rescue pa rin ang mode ng ating otoridad. Yan ang maliwanag, Rhea. Yan ang sinabi nitong si Secretary Marojas kahapon at patuloy nga yung kanilang sinasagawang search and rescue. Bagamat itinigil nga itong diving operations kagabi dahil nga masyado ng dilim, ay patuloy naman itong surface search and rescue operations kung saan ginagalugad pa rin ng ilan sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy itong mga kalapit na isla dito sa bahagi ng Masbate Bay sa pag-asa na maaaring makakita nga ng mga gamit or survivors ng nangyaring ang pagbagsak na eroplano. Rhea. John, ano ba yung mga nagiging problema? Nakikibagay ba ang panahon, yung visibility para sa ating mga divers? Okay din ba? Sa ngayon, Rhea, maayos itong panahon dito sa bahagi ng Masbate at pinagpapasalamat nga ng mga tao dito na wala tayong nararamdamang kasungitan ng panahon. Pero aminado, Rhea, itong pinaka-problema talaga nila ay masyadong malalim nga itong lugar na maaaring kinaroroonan itong bumagsak na eroplano. Dahil nga doon sa reports ng mga divers, Rhea, ay makikita na, like halimbawa, yung pirapirasong flight manifest na nakita kahapon, ito ay nasa lalim na 150 feet. Sa mga divers kasi, Rhea, kinakailangan na merong shuttle, no, na paglalim yung kanilang gagawin. Hindi pwedeng basta-basta ka susuong sa pinakamalalim na bahagi ng dagat dahil maaaring magkaroon ka ng problema yung tinatawag nga nilang nitrogen narcosis at iniiwasan na mangyari ngayon sa ating mga rescuers. Kaya kailangan merong sistema na sinusunod at patuloy ngang isinasaayos ang lahat ng mga plano at inaasahan din na maaaring ngayong araw na ito meron tayong mga significant finds sa pagpapatuloy ng search and rescue operation ngayong araw. Rhea. John, gaano kalalim pa yung sisisiri ng ating mga divers? So from 150, mas mababa pa ngayong araw na to. Tama ka doon, Rhea. Base kasi doon sa sonar reading na nakuha ng mga ginagamit ng mga equipments ng task force, ay meron silang nakikitang indikasyon na parang merong isang bahagi ng Masbate Bay na merong pumipitik sa kanilang reading ng posibleng fuselage daw ng eroplano at ang lalim noon ay hindi bababa sa 250 feet. Kung kaya't malaking hamon ito para sa ating mga divers. Pero tiniyak ng ating task force
na patuloy yung kanilang pagsisikap para maabot ang lalim na ito na hindi naman isinasakripisyo ang kapakanan ng ating mga rescuers, Rhea. John, ilang divers ang sumisisid? Gaano kalaki yung puwersa ng humahanap kay Secretary Robredo at doon sa kanyang dalawang kasamahan? Okay, Rhea, kasi dito shifting, no, yung sinasagawang pagdadive ng ating mga rescuers, merong nakadeploy na bahagi ng puwersa ng Philippine Army, meron din namang sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard, at meron kasing area, kung hindi pwede silang sabay-sabay na sumisid, ano, merong naka-assign at a specific timetable. At we have to understand din, Rhea, na sa kanilang pagsisid ay merong limitadong panahon lamang yung laman ng kanilang mga tangke, kung kaya't pagkatapos ng isang team ay muli namang sumasabak yung isang grupo at ito'y mas lalo nilang pinalilitan na yung kanilang target area para nga mas zero in yung ilan sa mga bagay na maaaring bahagi nga nitong bumagsak na eroplano, Rhea. Alright, maraming salamat. John Consulta.